Alam niyo, ang tagal kong hindi nakakain ito. Grabe. Ang lamig. So, akyat tayo ng 6th floor. May nagpapa-twing belt. So katatapos ko lang maglinis ng kwarto. Ang dami kong sinasabi kanina. So, maglalag out kami. Hello, good morning. Happy Sunday, everyone. Today is Sunday. It's December 28. Ilang araw na lang malapit na matatapos ang 2025. So, papasok ko ng work actually. Ang bus daraan mga 1:40-ish or 1:50. So, time check, mag-aalas 12 na. So, magla-lunch tayo. May tira pa akong ano dito. Ito, initin natin. Konti na lang. Tirang pasayan. Di pa nila inubos kasi. And, meron akong tusino na gawa ni Gilbert. So, pagpasensyahan nyo na. Ang dami kong tigyawat. Ewan ko ngayong December. Sabay-sabay silang nanganak. Look. Suggest anong magandang pangtanggal ng dark spot? Paano ba tumaalis? So, ngayon, isasama ko kayo sa work ko, sa Dead Sea. Sa mga nagtatanong, sa mga bago sa channel ko, ako po ay isang hotel worker, housekeeper, pero ngayon, nilipat ako. Housekeeper pa rin, housekeeping naman siya, pero yung sa room service, yung kung may nagre-request ng tuwalya, may nagpapalinis, gano'n, doon ako. So, yun ang trabaho ko. So actually, ang pasok ko dapat, almost everyday naman 11. Pero ngayong December, wala masyadong mga guests. So, 8 hours lang tayo. So, 7 hours minus yung 1 hour na lunch time. Yun yung pasok natin everyday. So, 3 to 11. Basta nyo po yung itsura natin. Ito po yung realidad. Pakain muna tayo ng lunch para may energy sa trabaho. Yung as an OFW, maganda rin minsan meron tayong nakastock na pagkain. Like, hindi naman matagal. Like, for example, for 1 week. Kasi minsan pagod sa trabaho. Maganda yung init. May iinitin na lang tayo. No? And make sure always, kung matagal na, ilagay na lang sa freezer para ma-preserve. Kasi kung nasa baba lang, baka masira. Sayang yung pagkain. Tignan nyo naman kung ano nangyayari sa labas. Alam nyo ba, story time kagabi, basang-basa ako sa ulan. Actually, dapat sa hotel ako matutulog. Kasi sabi nung namin, alas 3 naman daw ako. So, umuwi na lang ako kay Ines. Umulan kagabi. Tingnan nyo guys, parang uulan ulit. Grabing hangin. Kita nyo yung puno? Look. Hindi ko alam kung ilang degrees ngayon, pero ang lamig. Ang lamig. So, if you will ask kung nag-snow dito sa Israel, yes, nag-snow. Pero dito sa area namin, hindi. Sa ibang area lang. Sometimes sa Jerusalem, nag-snow. And sa Mount Hermon, nag-snow talaga doon. Yan, so malamig ngayon guys. So papasok tayo doon. Hindi ko alam kung papayagan ako matulog doon. Kasi sabi naman sa amin, pwede daw kami matulog kasi uulan, nagbabagyo dito. And baka basa yung sapatos ko actually kagabi. Pati medyas ko pumasok. Kasi pag step ko doon sa kalsada, di ko nakita may na pala yung tubig. Mataas na pala yung tubig. So kain muna tayo. After that, maliligo. Kain tayo guys. Alam niyo, ang tagal kong hindi nakakain ito. At handa pa namin to nung Christmas, may natira pa. Ang mahal guys. Mahal. But worth it. Sarap. Si Melody nagluto nito. Kasi may work ako nung December 24. Kain. Guys, so papunta na ako ng bus station. Grabe. Ang lamig. Ang hangin. So yung bus daraan sa mga 1:40 or 1:50. Nadaan muna ako ng Superform. Maghanap ako ng moisturizer. Kasi ubos na yung moisturizer ko. Sobrang dry ng skin ko guys. Tapos ang dami ko pang tigyawat. Kainis. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood.
you make me crazy. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Right before I go, that's the time that I'm gonna show. So guys, update. Nandito na pala ako sa hotel. Ay, mali. Nandito na ako sa hotel. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi na-busy. Nag-iwan ko yung isa kong telepono para sa trabaho ko. Dalawa kasi yung telepono ko. Yung isang telepono para sa work, naiwan ko. So, nagpatulong ako sa manager namin kasi kailangan ko yun para sa app. So guys, dinner tayo. So, yung pagkain namin dito buffet, pero sometimes nakakasawa kasi paulit-ulit. Pero ngayon masarap. Merong fish fillet and chicken fillet. And my kebab. So, let's eat. So guys, dinner tayo guys. Fish fillet, chicken fillet, tapos yung kebab. Very unhealthy. Puro dry. Guys, kasama ko si Ronald. Si Ronald pala naka-assign siya sa spa, ako sa rooms ako. Actually, bawal kami mag-vlog or mag-video habang nag-work. Pero hindi ko naman ipapakita yung work namin sa loob ng mga rooms. Dito lang. Yan. So, samahan niyo ako magtutupi tayo ng tuwalya. So, akit tayo ng 6th floor. May nagpapa-twin bed. If walang guest, pwede tayo mag-video inside. Pero pag may guest, of course, bawal. It's giving hospital. Parang hospital, no? Grabe ang luma na ng hotel na ito, guys. Panahon pa siguro ni Kupong-Kupong. Housekeeping! So guys, update. Grabe, sunod-sunod yung request ng guest. So, tignan nyo. Ito yung lobby. Yung third floor, sarado kasi under renovation. After i-renovate yung third floor, itong fourth floor na naman ang i-renovate. Pati yung lobby is under renovation din. So, after nito guys, pag natapos na, actually kasi hindi pa tapos, parang January 1 ata, papalitan na, maglo-launch na. Kasi from Enjoy Hotel, gagawin na tong Brown Hotel. Alam nyo ba, bago to naging Enjoy Hotel, naging rin to, Daniel. Grabe. So, yung mga OG na mga dito, na mga suki na parati nag-check-in dito, mas kilala nila yung Daniel. So, from Daniel or Daniel, naging Enjoy. And then next year, magiging Brown Hotel na ito. Guys, ito yung sample room dito sa hotel namin. Look, so, lakas ng amat sa mga guests. Alam mo, kahit mag-asawa sila, gusto nila separate yung bed nila. So, ang gagawin natin ngayon, mag-separate bed tayo. Andiyan na yung guest. Hindi ko na tinuloy yung video kasi baka mapagalitan tayo. So, hindi ko alam, baka parang nakalima na ata kung kwarto natin yung bed. Hello guys, so maglalagay tayo ng mga bathrobes sa rooms. Yung mga lalagyan kong kwarto, bukas pa yung check-in nito. So guys, muntik ko na makalimutan, nagvo-vlog pala ako. So time check, it's 10:26, malapit na akong mag-log out. Nakalimutan ko kailan ko pala maglagay ng pillows sa lobby kasi walang night shift today. So kailangan ko maglagay doon ng mga gamit. So kulang pa ako ng unan, so samahan niyo ako. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet. Guys, pasensya sa aking background. So, ito yung kumot, binibigay namin sa guest. Ito yung rubber mat.
nilalagay sa shower area para hindi madulas, especially kung mga matatanda yung guest natin. And yung jacket, pasensya, yan sinusuot ko kasi malamig ngayon dito sa Dead Sea. So katatapos ko lang maglinis ng kwarto, pet peeve ko talaga yun, especially kung pauwi na. Actually 10:33 na, kailangan ko nang bumaba para magbihis, but gusto ko lang i-share to. Gusto ko lang sabihin na saludo ako sa lahat ng mga tao na nasa hospitality na career, like nagtatrabaho sa hotel, sa restaurant, etc. Grabe, ang hirap pala ng trabaho na ito, guys. Dati akong teacher. Inaamin ko mahirap rin maging teacher. Pero mahirap din pala magtrabaho sa hotel. Alam nyo, kanina nga, may nagreklamo nga, nakasimahot na nga ako. Sabi ko, sir, kung gusto nyo walang alikabok yung kwarto nyo, kailangan nyo isarado yung window kasi nasa Dead Sea po tayo. Desierto po ito. Papasok at papasok po talaga ang alikabok. So, 2 beses ko nang nilinisan yung kwarto nila, guys. So, kailangan pala talaga, pag nasa ganito kang trabaho, kailangan mahabang pasensya mo. Kailangan open-minded ka. Especially sa mga iba't ibang klaseng tao. Especially dito, sa abroad. Iba't ibang tao, iba't ibang lahi, iba't ibang kultura. And of course, you must have the communication skill. If you will work in the Middle East, iba talaga yung language, di ba? Kailangan nating matuto ng kahit basic lang na language nila. Kasi minsan, magiging barrier siya sa understanding, no? So, magkukos siya ng conflict. So, it is good na marunong ka ng language nila or kahit basic lang kasi kailangan mong mag-adjust kasi ikaw yung nagtrabaho sa bansa nila. And aside sa dapat patient ka, kailangan rin may positive attitude ka always kahit na mahirap, kahit na yung kaharap mo na guest, no? Kaharap mo na customer, talagang galit na. Minsan, gusto mo na rin sumabog, no? Kailangan positive ka pa rin, smile ka pa rin, no? Kahit marami ka problema, no? Kailangan mo iwan yung problema bago ka pumasok sa trabaho. So, yan kasi nagkukos ng conflict pag dinadala yung problema sa trabaho or sa workplace. And of course, kailangan nating yung skill na tinatawag nating adaptability. Dapat marunong tayo mag-adapt sa culture nila. Tayo ang mag-adjust, hindi sila ang mag-a-adjust sa atin kasi kumbaga alien tayo dito Wala tayong lugar dito. Parang kumbaga nag-rent lang tayo dito. Nagtatrabaho lang tayo dito. Kaya nga tinatawag tayo na foreign workers. Guys, nakababa na ako, nakabista rin ako. Ang dami kong sinasabi kanina. So, maglalag out kami 10:55. Yung biyahe namin 1 oras everyday. Papunta pabalik sa Dimona. Yan, so ito yung office ng aming manager. Wala na sila, ako na lang mag-isa dito. So, uwi na tayo at magpahinga. Ayan, pauwi na tayo, guys. So, as I was saying kanina, naputol kasi oras na pala. Sabi ko nga sa inyo, if you are working abroad, ang tawag sa iyo ay foreign worker. If you are a foreign worker, syempre, alam mo dapat kung saan ka lulugar. You are not a local. Kailangan mag-adjust ka sa culture nila, sa batas nila, at take note na hindi mo ito teritoryo. So, gawin mo ang trabaho mo, may kontrata ka, lahat na nakalagay sa kontrata, yun lang yung gagawin mo at wala nang iba. Especially sa mga ibang OFW, minsan nasisira din yung mga Pinoy kasi yung iba nagti-TNT, hindi nila tinatapos yung kontrata nila, or yung iba naman overstaying na. Syempre, hindi rin natin masisisi kasi may binibuhay din sila na family. Pero sana naman ayusin na lang natin ang mga trabaho natin. Huwag tayong gumawa ng ikakasama ng mga kapwa natin Pilipino kasi naapektuhan din yung mga kapwa natin. Minsan nagsasarado or binabawasan yung hiring sa isang bansa, no, from the Philippines dahil sa mga cases like mga Filipino nag-commit ng crime, yung mga Filipino na nagtakas, hindi tinapos yung kontrata nila, or yung mga Filipino naman na nag-TNT overstaying sa isang bansa. So good thing hindi umuulan kasi kagabi talagang basa talaga ako, guys, pati ang aking sapatos. But right now walang ulan, pero may dala akong payong in case. Look, this is our hotel. Enjoy Hotel, but soon magiging na siya, Brown Hotel.
So guys, nandito na ako sa Dimola. Grabe ang lamig. 10 degrees but feels like 4 degrees. Namamanit na yung mukha ko, pati yung mga kamay ko. Bumila ako ng Doritos na green, my favorite. Sabi ko hindi na ako mag-chichirya. Kasi kesa January na lang. Ay, grabe talaga. Daming rason. So huwag niyo akong gayahin guys. Huwag kayong kumain ng junk foods bago matulog. Alam nyo, ito yung sitwasyon ko everyday. Ang layo ng bus station sa aming apartment. Lalakad pa ako kahapon talaga. Alam nyo, kagabi umulan. Basa talaga ako guys. Ang sapatos ko basa, pati medyas ko. Grabe. Buti na lang ngayon hindi umulan. Pero ang lamig, ewan ko kung naririnig nyo ako. Mahangin pa. So guys, nakauwi na tayo. Now, I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a play. I wanna go down, stay. Para to rin na saan. Itlog. Wait lang. Bakit ayaw? Hello guys, so nandito na ako sa apartment. So time check, it's already 12:12 ng umaga. So everyday pag may pasok, ganito na yung uwian ko. Pasensya na, ang dami kong tagyawat, kainis. So yun, dito ko na i-end ang vlog kasi ayokong mag-ingay. Natutulog na kasi si Gilbert. So yeah, see you on my next vlog. Bye bye.